Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa Bitcoin halving. Kasi napansin ko na marami pong nagtatanong kung ano nga ba itong Bitcoin halving na ito. Kaya yan, may mga nagre-request po katulad po ni ka-crypto rito na nagtatanong dito sa kanyang komento kung ano ba talaga itong Bitcoin halving na ito. Yan. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Bitcoin halving, how it works and why it matters. Kaya ayan, ano nga ba ang Bitcoin halving? Paano ito gumagana at bakit ito napakahalaga? At bakit po nating laging binabanggit ito sa halos lahat po ng ating lahat ng aking mga content dito o inilalabas na mga information tungkol sa mga cryptocurrency ngayon. Kasi yan nga, nalalapit ang Bitcoin halving sa April sa buwan na po ng April yan ngayong taong ito. At lagi po nating binabanggit yan. At syempre yung mga baguhan lamang po rito dito sa cryptocurrency ay nagtataka sila at yan sila po ay napapatanong kung ano nga ba ang Bitcoin halving na ito. Kaya ayan, narito po sa video na ito ang kasagutan sa katanungan na ito. Yan, Bitcoin halving. Ayan, kitang-kita natin yung ayan, meron tayong illustration dito. Isipin po natin na yan si Bitcoin ay parang cake at siya po ay makakati. Ayan, makakati sa dalawa. Yan po yung halving. Yan, makaka-half po siya. Kaya tinawag na Bitcoin halving. Pero hindi naman po ganyan. Ngayon, ang Bitcoin halving ay nangyayari po ito para mahati yung nakukuhang reward ng mga minero. Kaya ito po yung mga previous na dating reward ng mga minero. Noong taong 2012, yan yung per block na nakukuhang or namimina ng mga minero ay 50 na BTC per block. Yan po yung kanilang reward per completed block po yan. Ngayon, pagkatapos po nitong dumaan sa halving ay magiging 25 na lamang yung na mamimina nila na Bitcoin. At nung 2016, ayan, 25 BTC. Nung nagkaroon naman ng halving, Bitcoin halving nitong nakalipas na taong 2016 ay nahati ito, divided by 2. 25 divided by 2, kaya 12.5 BTC yung nakukuha na reward ng mga minero or Bitcoin miners. Ngayon, pagsapit naman po ng taong 2020, ayan, ay ito na ay nasa 12.5 na BTC yung nakukuha nating nakukuha ng mga minero na reward sa taong 2020. At yung susunod po na Bitcoin halving ay ngayon pong taon 2024. Kaya yung halving ay nagaganap po yan kada 4 na taon. Kaya 2012, yan, pagkatapos ng 4 na taon ay 2016. Yan. Tapos yung sunod na taon plus 4 years na naman, kaya 2020 na. At pagkatapos na naman ng 4 na taon, 2024 at ngayon na po yan. Kaya ngayon, yung 12.5 na BTC na ito ay makakati po yan at magiging 6.25 BTC na lamang yung makukuhang reward ng mga Bitcoin miners. Kaya yung mga kung pag sinasabi po nating Bitcoin miners ay hindi po yan yung mga aktual na minero na naghuhukay sa ilalim ng lupa. Yan, hindi yan yung mga naghuhukay tapos naghuhukay ng ginto or ayan, tinawag lamang po kasi silang Bitcoin miner. Ayan. Kasi parang may pagkakatulad yung ginagawa ng mga minero. Ayan, na nagmimina ng ginto. Pero dito sa technology po kasi itong Bitcoin miner. Parang nagmimina rin sila pero gamit ang teknolohiya. Ayan, meron tayong tinatawag na mga mining equipments. Yan po yung gamit nila. At syempre,
Para makapag-set up po ng mining equipment ay kailangan po natin ng malaking capital dyan. Bibilhin po natin yung mga equipment na yan. At maliban pa dyan ay gagastos tayo yan ng malaking kuryente dyan. Ayan, bill sa kuryente. Kasi kaya dito sa Pilipinas, mahal ang kuryente natin dito sa Pilipinas. Kaya hindi po advisable na magmina ng Bitcoin dito sa Pilipinas. Yung mga nakakapagmina lang po ng Bitcoin ay yung mga bansa na mura or halos libre yung kanilang kuryente. Yung iba ay gumagamit naman po ng mga alternative source of energy tulad ng mga solar panels, ayan, at saka yung marami pang iba, yung mga free energy. Kaya yan po yung gamit nila. Pero pag dito po sa Pilipinas, yan, susubukan nating magmina rito, ay malulugi po tayo sa taas ng bayarin ng kuryente. Kaya hindi po advisable ang magmina dito sa Pilipinas. Kaya yan po ang nangyayari dito, nahahati yung reward na nakukuha ng mga minero. Ngayon ay saan ba galing yung mga nakukuha nilang reward na ito? Ayan. Saan naman nanggagaling ito? Yung kanilang minimina. Ito naman po ay nanggagaling yan sa mga transactions. Yan, yung mga transactions po dito sa network ni Bitcoin. Kung pag sabihin natin ay merong isang users at siya po ay nag-send ng Bitcoin sa kanyang kaibigan, ay syempre meron siyang babayaran na transaction fee. At yan po ang mailalagay dito sa block. Ayan, naiipon yan dito sa block. At para maproseso yan, yung transaction na yan, kailangan pong may magsagawa na i-process yan. At yan po yung trabaho ng mga minero. Sila yung nagpa-process sa transactions. Kaya kung wala pong mga minero, ay hindi po mapra-process yung ating transactions. Sabihin natin ay biglang tumigil lahat ng mga minero. Ayan, kunwari lamang. Sabihin natin ay sa hindi maipaliwanag na dahilan ay biglang tumigil sila ng pansamantala. Ngayon ay yung mga nagsisend ay maiipit po yung kanilang transaction. Yan, malalagay po sa pending. Hindi po yan makukomplete habang walang nagpa-process niyan na minero. Hindi po yan makakarating sa kaibigan mo kung saan mo sinend yung Bitcoin. Ipit yan. Maghintay ka. Ayan, maghintay ka na may minero na magpa-process sa iyong transaction. Ngayon sabihin natin ay biglang bumalik. Ayan, sa hindi po maipaliwanag na dahilan ay biglang nagsibalikan ang mga minero. At yan, inumpisa nilang pinaandar yung kanilang mga mining equipments. Yan, ay biglang mapaprocess yan. At sila po yung kukuha sa binayad mo na transaction fee. At yan po yung kanilang nakukuhang reward dito. At yan po ay nilalagay sa tinatawag nilang per block. Ayan, yung per block ay naglalaman po yan ng yan noong taong 2012 ay 50. At noong taong 2016 ay 25 at noong taong 2020 ay 12.5. Kaya paliit po ng paliit. Yan, kada cycle, kada 4 years na cycle ay lumiliit yung nakukuhang reward ng mga minero. Kaya ayan, ibig pong sabihin ay paliit ng paliit yung nagagawa nilang mailabas sa mga blocks ni Bitcoin. At kung pag nangyari yan ay parang ito kasing yung mga minero ay sila yung parang nag-ilalabas ng supply. Sila po yung naglalabas ng supply. At yung kanilang minimina ay inilalagay nila sa circulating supply. Ngayon kung pag ganito na paliit yung kanilang nakukuha or namimina sa mga blocks at nailalabas para mailagay sa supply, sa circulating supply, ay syempre paunti ng paunti yung nasa circulating supply at sabihin natin yung demand ay hindi nagbabago, ay matatalo talaga yung circulating supply at tataas yung presyo ni Bitcoin kasi may demand. Ayan, tatalunin ng demand yung supply. Kaya yan po ang impact ng Bitcoin halving kung bakit kung pag tayo ay nakakaranas ng Bitcoin halving or may paparating na Bitcoin halving ay inaasahan ng karamihan or meron pong mga espekulasyon na talagang tataas na naman ang presyo ni Bitcoin.
Yan, why does Bitcoin halving occur? Bakit nga ba nagaganap ang Bitcoin halving sa kada 4 na taon? Ayan, talagang design po talaga ito ng gumawa ng creator. Talagang ganito po talaga yung kanyang mechanism para makontrol yung supply ng mga bagong Bitcoin na pumapasok dito sa sirkulasyon, sa supply, sa circulating supply po niya. Kaya yan na rin po yung nagdudulot ng pagtaas sa kanyang value habang tumatagal ang panahon. Kaya yan ang talagang yan po yung kanyang protocol design. Scarcity and controlled supply. Ayan, reducing the mining rewards by half decreases the rate at which new Bitcoin is generated. Due to its rising scarcity over time, Bitcoin has valuable value proposition as a deflationary asset. Kaya yan, dahil dyan ay itinuturing po itong si Bitcoin na deflationary asset. Ayan, umuunti yung kanyang circulating supply or nakakaranas siya ng scarcity over time or sa pagdaan ng panahon ay siya ay nakakaranas ng scarcity or umuunti yung kanyang bilang. Kaya dahil dyan ay tumataas yung kanyang value. Kaya yan, dulot po kasi yan ng Bitcoin halving kung saan ay yan nga yung mga minero ay paunti ng paunti yung kanilang namimina na nailalabas sa mga blocks na Bitcoin. Kaya yan ang nagdudulot ng kanyang scarcity. Inflation control. The Bitcoin halving contributes to limiting excessive inflation in the Bitcoin ecosystem. Yan, nagdudulot na rin po siya ng limitasyon sa matinding inflation dito sa ecosystem ni Bitcoin. Price impact. In the past, Bitcoin price rises have frequently been linked to halving events. Positive market sentiment and probable price appreciation have resulted from the expectation of decreased supply and rising demand. Ayan, itong mga nakalipas po na performance ni Bitcoin, kung saan ay yung kanyang pagtaas sa presyo ay may kaugnayan po ito. Madalas na may kaugnayan sa nagaganap na halving event. Kaya yan na nga, meron tayong presyo rito. Price on halving day at saka price 150 days later. At mapapansin po natin dito, yan sa taong 2012 ay mula po sa $12.35. Yan, noong halving day ay umangat po ito ng $127 pagkatapos po ng 150 days. At nung taong 2016 naman ay ito na po ay nasa $650.53 nung halving day po nito, at pagkatapos ng 150 days ay umabot po ito ng $758.81. Yan, noong taong 2020 ay nasa $8,821.42 at 150 days later ay yan, tumaas po ito ng $10,943. Kaya ayan, mapapansin na rin natin na sa kada halving day ay ayan, ang lalaki po ng kanyang naging paglago. Mula sa $12 ay naging $650. Tapos 650 sa sumunod na halving event ay naging 8,821 na. Kaya inaasahan po ng karamihan base sa spekulasyon na previous performance ni Bitcoin sa mga sa kanyang halving history na ito, ay inaasahan po na tuloy-tuloy na sa kada pagsabit po ng halving event ay patuloy na tataas yung kanyang presyo. Ayan po ang kanyang price impact. Why does a Bitcoin halving matter? The supply of available Bitcoin decreases, which raises the value of Bitcoin yet to be mined, making it a more attractive asset to investor. Kaya yan po yung mga nagustuhan ng mga investor dito kay Bitcoin. Alam po nila na talagang tumataas ang value ni Bitcoin. Dulot po ng dulot po ng kanyang deflationary na mechanism. Yan, habang tumatagal ay nagkakaroon siya ng scarcity at yung tumataas naman po ang value ni Bitcoin. Kaya yan, lahat po ng mga investor na nakakaintindi rito ay yan ang dahilan kung bakit napaka-confident po nila na mag-invest dito kay Bitcoin. Kaya yan, para kay ka-crypto, yan po ang aking paliwanag dito sa Bitcoin halving, kung ano nga ba ito, at sana po ay inyong naintindihan ito ng malinaw.
At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.